Oh guys, anong masasabi niyo po Love. sa Port Santiago Esplanade? Yan o, nakalagay love. Ay grabe mga bayan, ang mga namamasyal dito mga bayan ay talagang kakaiba po ang ating experience dito. Ay grabe mga bayan, at dito ay talagang ma-miss po kayo sa ganda ng Maestran sa Port Santiago mga bayan. At dito may ano dito no, yung exit o entrance papunta ng Port Santiago mga bayan. Kaya kapag pumasok kayo dyan at pag nilagyan po dito ng ticketing booth ay talagang dito po ay may bayad po dyan ano. Pero ang gusto rin natin in the future, bubuksan din naman ito ng Intramuros Administration para makapasok rin yung ibang tao dito towards Port Santiago. So for now talaga kasi sir, close po siya. Yeah, dinilimit lang nila kasi syempre hindi naman pwedeng basta-basta pumasok sa Port Santiago at may bayad din po. May bayad. So pag in-open po sir, free na po. Hindi. Dito po free. Pero pag papasok po kayong Port Santiago may entrance. May entrance fee. Kaya nasa klaro yung 75 pesos for regular and 50 pesos for discounted. Lusot pa rin ang tao towards Port Santiago. Kasi narinig ko kasi kami sa live ni BBBM na mayroon daw po na extension up to Makati. Tama po ba? Correct. Our succeeding showcase area would be the East Showcase area or the Makati area. Pinag-aaralan na namin ang Circuit Makati, ang Rockwell Makati, Guadalupe Bridge area. Kanina po may meeting ako with the LG of Taguig of opening by Santa Monica Bridge. So tuloy-tuloy po ang development ng Pasig River urban development. Actually, even beyond ang Esplanade natin dito, pinag-aaralan na rin namin paano idugtong toward Arroceros Park. So yun ang susunod namin dito sa Manila. Pag-aaralan na namin paano idugtong ang Esplanade natin. Ikakabit natin dun sa view deck ng Arroceros Park. And then beyond towards Ayala Bridge. And then we already have concepts and we're already talking to Malacanang na sana pwede tayong payagan tayong gumawa ng Esplanade din doon para dadaan din tayo doon sa may bahay Pangulo. Okay? Man ang ating viewers, kung sino po talaga ang nag-initiate para po maano po itong Well, the project of course, like I said, is spearheaded by the President and the First Lady. Kaya nga ang tawag sa project na ito sa PBBM or Pasig River. Kami po sa Department of Human Settlements and kami po yung lead agency na inatasan para maging maging chairman ng Interagency Council. So kasama po namin yung ibang mga ahensya kagaya ng LMDA, DILG, DOF, DBM, DOT, DPWH, DOTR, DENR, at iba-iba pang mga ahensya para maprotektahan natin at magawa natin ang tama yung pag-develop natin ng Pasig River Esplanade. Pero siyempre, hindi natin magagawa ito without the support of the President and the First Lady. Yes, yun. Wow. Sir, ito po additional. Ano po yung assurance ng ating mga kababayan na namamasyal po dito na safe po sila? Makikita nyo naman po, meron po nagbabantay ng mga gwardiya ng Intramuros at ng Interagency Council. Meron po tayong security guard dyan, pero meron po tayong mga security guard na nakabihis na parang Civilian? Hindi po, taga Intramuros Administration po sila. Parang Guardia Civil. So meron pong nakabihis na Guardia Civil na ano sila, na parte po sila ng Intramuros Administration. Marami po nag-ano dito. At 24 hours po. 24 hours rin po yan. Yes sir. Yes ma'am. Sir, hindi naman ito maging dwellers ng mga homeless. Of course, we're trying to prevent that, but at the same time, meron naman po rin pong flagship program si
BBM for housing, yung 4PH po natin na pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program. Karamihan ng mga informal settler families natin, actually we already resettled them in our 4PH programs already. So mayroon po tayong mga pabahay na napagawa na para sa kanila or may mga units na po tayo na-identify para sa kanila. So tuloy-tuloy lang po yun. It's a synergistic program na kaya nga nakapartner ang Pasig River Urban Development sa housing program rin po ni Presidente dahil alam naman po natin all along the banks of Pasig River marami po tayong mga informal settler families na kailangan natin i-resettle. Ang kagandahan po sa 4PH program, pero ito primarily in-city resettlement. So ibig sabihin, hindi po natin ilalayo kung saan natin sila i-resettle para hindi sila manibago sa surroundings nila. So marami po kami mga projects at abangan nyo po, makikita nyo rin yun kasi malalaki po ang mga projects namin for 4PH housing. Kasi actually po sir, marami po kasing nabibigyan din ng pabahay ng 4PH program na bumabalik pa din po dito. So yun po yung ano ng mga karamihan din po. Highly unlikely na po bumalik dahil mas maganda na yung bahay nila po doon. Diba? Kasi unlike yung ibang programs natin for housing na malayo ang pinupuntahan nila, nawawalan sila ng livelihood. Yes po, yun Tapos po. minsan kulang pa yung utilities nila doon, kulang yung access nila. So nahihirapan rin talaga silang tumira doon. So ang gusto nga natin, kaya nga yung sa 4PH, kinukompleto na natin lahat yan. Mayroon na dapat ng mga facilities na malapit sa kanila, yung access nila to their livelihood, hindi na dapat ganun kalayo. Meron tayong mga amenities, kagaya nga palaging sinasabi ni Secretary Acuzar, dapat yung mga amenities na pangkaraniwang tao or pang mga mayaman, nararamdaman rin ng mga mahihirap. Yes, diba? So hindi lang dapat exclusive sa kung sino lang may kaya yung mga amenities. So gusto niya talagang ibigyan na karapat-rapat sa mga dignidad ang pagpapabahay ng mga ating mga mamamayan. Yes. Okay? Yes, sir. Paano ba kumuha ng access para maka-focus? Makabel. The 4PH housing program, unang-una pwede nyo pong lapitan ng local government unit yun. Tapos makita nyo po kung may 4PH housing sa inyong area. Na kung walang 4PH housing, pwede po kayong lumapit sa amin sa Department of Human Settlements and Urban Development sa aming main office sa Quezon City. Pwede rin po kayo magtanong doon. O even sa mga pag-ibig branches, pwede po kayo magtanong doon. Sila po ang magpo-point sa inyo kung ano yung pinakamalapit, ano yung pinaka-libre pang 4PH. Pero karamihan po ng 4PH na mga housing natin na puno na kaagad. Ganun po kabilis rin. Kaya the more clamor that we get from people na gusto ng pabahay, doon namin parang ma-design din kung saan pa namin kailangan magdagdag. So yung priority po talaga sir, yung mga kababayan natin na talagang nakikita po natin na wala talaga silang matitirahan. Yes, of course. Sa danger zone. Siyempre, yan talaga ang priority natin to help the poorest of the poor. But it has to be understood rin naman po na kailangan may capacity to pay rin for the 4PH housing. Okay. Right now, if I'm not mistaken, ang pinakamahal na product po natin, ang babayaran lang po ng isang beneficiary is about 1,900 a month. Okay. Zero down po yun Wala pa kayong down payment doon. Yun ang pinaka-dabis na zero down. With 1,900 a month for the first year, and then an escalation of about 10% every year afterwards. Tapos may subsidy, kasi may subsidy na po yun. So, isipin nyo po, 1,900 is less than, it's roughly mga 70 pesos a day. Diba? May sarili ka ng bahay. Yes. Diba? At yung mga babae po namin, at that price is about 25 to 27 square meters. Diba? So, it's a decent and a very dignified living na hindi na po barong-barong yung nagtitira ng mga tao. At sana ma-enjoy nyo ang bagong inaugurated area natin sa Pasig River Esplanade Phase 3. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much. Thank you very much, sir. Ay sir, name po nila sir para sa mga huling pasok po. Ako po si ASEC Mark Sambar ng Department of Mark Human Sambar, mga Settlements and Urban Development. Yes, Thank you very much, sir. God bless po. Sir, Alam nyo kung kaninong project ito? BBM doon baka kay Marcos.
Yan o. Di ba? Kay AP Lisa po talaga ito. Sa ang utak talaga nito ay si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang siyang nagpupursige nito para sa ganon ay mabigyang buhay muli ang ating ano tawag ito? Pasig River. Although kinoy patop na project, pero hindi na set aside siya, hindi na ito gawin, hindi na bigyan ng halaga. Nung dumating kay Duterte, yun. Nilinis lang po. Nila, although may paglilinis na May paglilinis sa Ilog Pasig. Set aside na naman yung project. So, Pagdating ni BBM, yun tinuloy na. Sabi ni Duterte, sayang yung pag-ikasos ko dito. Ipunin ko na lang. Kasi ang maganda, wala na po kayong nakakamunin na Ayos. Wala na. Tama, di ba? Yan. Ate Joy, kapag may namoy po sila na mabaho, ay malapit lang po sa ilong yon. Di ba, Idol? Sobrang ganda po. Yan. Yan ang pakiusap ko lang sa mga estudyante, kahit sino mga estudyante, sana walang bandal. No, wag mag-create ng vandalism. Yan. Talata naman mababait, ano. May mga shota na sila, oh. Anong masabi niyo sa ating Masabi nyo, nakakimama nyo. Ako, may ebidensya. Nakuha kayo, may nakalive pa naman dito. Alam nyo po ba kung kaninong project itong Esplanade? Hindi po kayo na ano. Ito po ang project po ng ating administrasyon ngayon ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kaya nakalagay po doon PBBM. Yan. Tapos linagyan ng meaning Pasig bigyang buhay muli. Sir, good evening sir. Yan, ano po inyong masasabi dito sir sa Esplanade na pinagawa ng ating First Lady Lisa Araneta Marcos? Ano po inyong masasabi dito sa Ilog Pasig na pinagawa ng Esplanade ng ating First Lady Lisa Araneta Marcos? Ako'y nagulat. Ang laki ng ginanda. Yun. Kung nakikinig po si Presidente, ano naman po ang inyong masasabi sa kanya? Ano po inyong sasabihin sa ating First Lady kung sakali kayo ay nagkakatagpo? Ano sabihin niyo? Humangala ako kasi nung araw marumi ito, puro waterlily. Ngayon maganda. Yan po si Tatay ang inyong napapanood. Ang laki ng pinagbago. Kamusta naman po yung simoy ng hangin o yung ating Ilog Pasig? Mabaho pa ba o ano na? Ay medyo kailangan ma-improve ko yan. Tama po. Pero talagang kung ikukumpara mo nung araw, hindi nyo na itatanong, graduate ako ng Piati. Piati University. Kaya pamilyar ako rito, kaya sinabi ko sa inyo maraming water lily. Nung nag-aaral ako ng araw po noon ng water lily. Ngayon ang ganda. At saka ito sir, Pwede magtanong, may umaangkin kasi dito eh. Ano po? May umaangkin. Umaangkin na. Umaangkin na dating, itong project, may umaangkin na dating presidente. Inaangkin na sila daw ang nag-develop? Oo. Kanila i-credit? Sino ba talaga? Tanong ko sa inyo. Sinong Hindi nyo, akala ba alam nyo na kayo na? Hindi nyo alam. Ito, first time ko. Ipaliwanag mo. Si kaibigan ko, Stephen Bala, magpaliwanag po. yan ang itong Ilog Pasig po, nung time ng last president ay pinalinis na lang po dito. Kumbaga, ni-dredging lang. Pero hindi po na nagawa ng paraan na gagawing Esplanade. Sa ngayong panahon ng ating Pangulo, sa kasalukuyan, ay napag-isipan po ng ating First Lady Lisa Araneta Marcos na gagawin po itong Esplanade o pasyalan. Kaya ito po ang project ng ating First Lady sa kasalukuyan. Para sa iyong kalaman, ito po ang project po ng ating First Lady Lisa Araneta Marcos. Napapanood ko nga yan sa television. Kaya nga ako pumasyal dito. Sabi ko, patignan ito umiilaw natin. First time ko lang punta rito. Taga saan ka po tayo? Taga saan naman po kayo? Taga saan ako? Opo. Nabalitis po. Nasa Novaliches pa. Ayan, grabe. Talagang Sinadya ko lang. sinadya mo lang. Paano mo po nalaman na mayroong ganito dito? Hindi ko nga alam. Napadaan ka lang? Hindi na po. Yung umiilaw yan. Yun. Kaya napapasyal ka dito. Parang na-attract ako doon sa... Mm. Sabi ko sa lugar
lugar yan. Ah. May pamilya ako rito, pero hindi. Kaya nagulat ako. Bakit ang ginanda? Ah. Sa tingin niyo po ba, pwede na itong pagmalaki sa buong mundo? Itong project na... Walang pa. Kulang pa. Walang pa. Hindi naman sa nag-aangat ng sariling bangko. Ah. Former seaman ako. For seaman. Marami na akong Former bangko seaman. sa Singapore, Hong Kong. Pero ito kayang pagandahin. Ayan, tama po si tatay. Tama po si kuya. Pag na-improve to, makaka-attract ng maraming Turista. Ang ating presidente po ay sari-saring paninira at pagmumura na po ang natatanggap niya. Pero tuloy-tuloy lang po siya sa kanyang mga mabubuting ginagawa, di ba po? At Maganda to. nakaka-appreciate po ang ganitong... Kasi makaka-attract ng ano yan Ng turista at investor. Pag nakahatak po ng maraming turista ay sigurado magkakaroon po ng investor. Kaya yun po ang adikain po ng ating Pangulo na humatak ng maraming turista para sa ganon maipalaganap sa buong mundo na ang Pilipinas ay may pagbabago at magkahatak po ng investor. Malay mo, talagang yung mga turista na pumunta dito ay mga negosyante pala at ano lang po sila dito kung paano sila makapag-invest. Di ba? Yan sir, at maraming salamat at mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Ano kayo? Medyo ano kayo? Kami, mga... Ayan mga bayan, dito sa may Port Santiago Esplanade mga bayan ay makikita po dito yung loob o dito sa may Port Santiago mismo mga bayan. Ayan, kung inyo nakikita at inyong natatanaw, ayan na po ang pinaka Port Santiago sa loob. Ayan, talagang dinugtong po ang Port Santiago at ng Maestranza Esplanade mga bayan. Kaya dagdag po atraksyon dito sa mga namamasyal at mga namamasyal dito sa may Port Santiago at maging dito sa may Esplanade mga bayan. At nakita naman ninyo dito kung gaano kaganda at kung gaano ka amazing place ang ating lugar dito sa ating Port Santiago mga bayan. At sa ngayon ay nakita naman ninyo ang mga ilaw na napakaganda. At dito ang ating kaibigan na napakagaling din. Ayan, at subscribe nyo ang kanyang YouTube channel, Renz TV, Renz TV ang kanyang channel po. Ayan, at hello ma'am, good evening. What country you from ma'am? Canada. Wow, welcome to the Philippines ma'am and Manila Esplanade. Canada, yan o, si ma'am from Canada. Oh, yan ayan o, talagang po, kausap ko ang guard. Umiiwas ako pero hindi maiwasan minsan mag-ano ka, may mga tutorial. Ayan mga bayan ang ating maestranza mga bayan, kung inyo nakikita at inyo napapansin. At dito may mukhang may hagdanan dito no. Yan at ating silipin ang dito. Yan. Dito mga bayan ay ito ay magiging silbi po ito ng halimbawa ay may mga boat na yung pagsamakay ka sa mga boat, mga ganon, tapos dito po ang pinaka niya, yung babaan niya. At hindi lang po dito, mayroon pa yan doon sa kabila no. Ayan, napakaganda po ng ating Maestranza Esplanade mga bayan. Talagang open public na po siya sa dito sa may ating Maestranza. Ayan mga bayan, talagang na-enjoy na po ako dito sa kalalakad at nakapanood ng mga magagandang tanawin dito sa ating Maestranza mga bayan at Port Santiago. Grabe, amazing talaga mga bayan at napakaganda na po at napakalinis ng ating Ilog Pasig mga babayan. Hello idol, ayan, shout out muna kayo, shout out sa taga Pasay ko dyan kay Robin Diaz.
Tuwing, magbago ka lang tuwing. Okay. Ayan. Salamat po. Ano po ang inyong masabi dito sa project ng ating First Lady Lisa Marcos? Solid, nagpapasalamat pala ako. Thank you. Ayan. Ikaw idol. Idol, banat. Ayan, mayayain pa, mayayain. Yan, maraming salamat at Thank you. ay grabe mga kabayan. Talagang mapa-wow ka talaga dito. May mga halaman na pala dito mga kabayan, oh. Yan, oh, may mga halaman na dito, oh. Ayan. Totoo to yung mga kabayan, ha? Halaman po ito. Ano, mga halaman mga kabayan, no? Oy, mukha nga dito si Idol. Idol, shoutout muna. Ano po man yung masasabi dito sa project ng ating First Lady Lisa Araneta Marcos? Grabe, baw na baw ako, bro. Baw na baw ka? Sobra. Tignan mo, may mga pag-segment pa pala. Ayun, oh, grabe. Ganong kalupit. Tignan mo na mga design, no? Para ka nasa abroad. Ah. Diba? Oh, eto, tignan mo, saan ka pa makakita na yan, na parang ganyan, no? May tulay-tulay, oh. Ayan, oh, grabe, oh. Grabe mga kabayan. Ayan, the best talaga. Ayan. Oh, and the winner is... Ayan, yan mga babayan ang plano. At naabot po, ito po ang Laguna de Bay mga babayan. Laguna de Bay, papunta po dito sa may... ayan o, ang daanan po ay Taguig. Yan, mula dito sa may sa may Laguna de Bay, Rizal Housing, 800 hectares mga babayan ang daanan. Dito sa Pinagbuhatan. Ayan, Pinagbuhatan mga bayan kasi pinagbuhatan talaga. Tapos dito mga bayan ay sa Velasco. Ayan o, Velasco, Taguig. Ang madadaanan mga bayan, Taguig, yan. Tapos Pasig. Ayan, Pasig ang dadaanan mga bayan. Tapos dito sa may ayan, dito Mandaluyong ang dadaanan pa, Mandaluyong. Ay grabe mga bayan. Sa Mandaluyong 2.6 hectares ang Mandaluyong additional green place mga bayan. Tapos kasunod ay ang Makati mga bayan, Makati. Yan. Yung Makati mga bayan, ang kasunod noon ay Buni. Mga bayan, Di ba tama ba? Ang Makati, mula dito sa may Makati mga babayan ay talagang Makati, tapos Santa Ana, yan ang Lambingan. Oy, may Lambingan pa dito. Grabe mga babayan, ha. Oh, grabe. Ayan, tapos Malacanang, daanan po ang Malacanang, tapos Manila. Oh, tapos yan Quinta. Talagang ang dami pong madadaanan dito. Delpan. Ayan. Ano pa yan? Oh, grabe. Yan, may Luton pa. At Plaza Mexico, ito po yung Plaza Mexico na palagi nating inilalive mga babayan. Tapos yon, Parula Housing dito. Ayan, yan, papunta ng Parula pa. At diretso pa pala ng yung Delpan. Tapos Parula Housing. Yan, dito. At pupunta na po ng Manila Bay. Ayan.